Thank you, praise and worship team. At isang kagalakan ngayong umaga ang makapag-minister sa inyo. And I thank you because you have a very good live streaming. Amen. Pwede na po tayong maupo. At sa lahat ho ng mga nakikinig at nanonood ngayon sa online ng House of Prayer sa inyong mga tahanan, we understand na hindi lahat ay nakaka-attend pa because dahil sa mga protocol, mga nagkakaedad na, may mga health issues o masyado pang bata o hindi makaalis dahil sa mga bata. Please, sa lahat ng mga kapatid na nasa kanilang tahanan, please transform your houses into the house of the living God. Amen? At kung paano pagpapalain ng Panginoon ang mga nandito sa House of Prayer Church ay ganun din ho ang gagawin ng Panginoon sa inyo. Lahat ho ng mga anak ng Diyos magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Pwede bang tignan mo ang iyong mga katabi? Kaliwat kanan at sabihin mo, kumusta ka na? Hallelujah. Sagutin mo rin siya, hindi pa tapos si Lord sa akin. Marami pa siyang ginagawa. Kaya although we are living in dangerous days, we are living in a very dangerous world, but I want you to know that at the same time, we are living in a very exciting days. Amen? Naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo? Samantalang ang mga tao sa labas ay maraming nadidepress at maraming nadidiscourage. Yung mga taong kilala nila ang Panginoon, they are living in exciting days. Who knows, we are about to witness the most powerful movement of all, reserved in the last days. Kaya ngayong umaga, salamat po Pastora Girly sa inyong invitation. Kasama tayong muli sa House of Prayer. Lahat ho ng mga anak ng Diyos magsabi ng Amen. Hallelujah. Kahit na mukhang astronaut tayo at mga mukhang mga ninja, okay lang yun. At least sumusunod tayo sa patakaran ng ating bayan. And at the same time, ay hindi sapat na dahilan yan upang pigilan tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen ho ba? Lahat ho ng mga pinagpala magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Tayo po ay nasa series of messages ng mga character building lessons. Nag-umpisa po tayo sa be holy, and then be humble, honest, at sumingit sandali yung isang H na Mother's Day. One of the best mother I realized si Hagar. Dahil nga kung napansin ninyo, was that your message last Sunday? Si Hagar, di ho ba? Kaya sila pinalayas dahil sa away-away sa loob ng bahay. Isaac at saka si Isaac at saka si Ishmael. Diyan ho nag-umpisa ang away. Isaac at Ishmael. At yan pa rin ho ang dahilan hanggang ngayon may nangyayaring giyera sa Middle East. Iyan pa rin ho yun. But we know na may magandang plano ang Panginoon. Amen? Itong susunod na H na ating pag-aaralan, be happy. Sabihin po natin sa ating katabi, be happy. Hindi lang ho si Jollibee ang nagsasabi ng happy. Kundi ang mga anak ng Diyos ay dapat laging masaya. Bakit laging masaya? Ganito na nga ang nangyayari, masaya pa ba? Of course, hindi tayo dapat papaapekto ng anumang pangyayari. Magbigay po ako ng mga ilang scripture muna as a basis that we as Christians should be happy. Dapat maging maligaya ho tayo lagi. Psalms 144 verse 15. Happy are the people whose God is the Lord. Masaya o maligaya ang mga tao na ang Diyos nila ay ang Panginoon. Amen? Makikita ho natin dito na ang totoong kaligayahan ay nag-uumpisa sa Panginoon. Kapag siya ang iyong Panginoon, magiging masaya ka. Because you believe na walang imposible sa Diyos, you believe na siya'y makapangyarihan,
You believe na meron siyang plano at ang plano ng Panginoon ay dapat na matupad. Ang plano ng Panginoon, alam niyo ang Panginoon wala siyang plan B. Plan B. Diba? Plan A, pag pumalpak, plan B, pag pumalpak, plan C. Si Lord ho hindi pumapalpak, wala siyang plan B. Plan A lahat ho yan. At anumang nangyayari sa ating panahon, kasama po yan sa plan. Psalms 146 verse 5, Happy is he who has the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord. Napansin niyo ho, may 3 H dyan. Happy, help, at saka hope. Masaya daw ang mga tao na ang Diyos nila ay yung Diyos ni Jacob, na siyang tumutulong sa kanila at ang pag-asa nila ay nasa Panginoon. Yan ho. Kaya masaya po tayo sapagkat, bakit tayo masaya? Masaya tayo sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na tumutulong sa atin. Amen? Tinutulungan niya tayo at ang ating pag-asa ay nasa Kanya. Happy is he who has the God of Jacob for his help. Kasi merong Diyos na tumutulong sa atin. I believe kung walang Diyos na tumutulong sa atin, ewan ko na lang kung anong pinagdadaanan natin ngayon. But the point is this, may pag-asa tayo sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya ang tumutulong sa atin. Before anything else, gusto ko pong malaman ninyo na ang ating Diyos ay masayahing Diyos. Naniniwala ba kayo? Many years back, merong isang sermon si Jonathan Edwards during the First Great Awakening na nagsasabing, in the hands of the angry God. Ang Diyos, sa kamay ng Diyos na galit. Bagamat may punto po si Jonathan Edwards sapagkat galit siya sa kasalanan, pero hindi siya galit sa mga makasalanan. Gusto niya ang lahat ay magsisi sa kasalanan, magbalik loob sa Diyos. But more than that, I want you to know that God is a happy God. Naniniwala ba kayo? God is a happy God. Psalms 115 verse 3. Anong nakalagay ho doon? Our God is in the heavens. He does all that He pleases. No? Ang Diyos ay nasa kalangitan. Ginagawa niya ang lahat ng bagay na magpapaligaya sa Kanya. Ginagawa niya ang mga bagay na magpapaligaya sa Kanya. Dahil ang Diyos ay masayahin, lahat ng ginagawa niya ay mga bagay na magpapasaya sa Kanya. He is a happy God. Sa Romans 9:5, of whom are the fathers, and from whom, according to the flesh, tingnan niyo ho Christ came, who is over all and eternally blessed. Si Kristo daw, Christ came, who is over all and eternally blessed God. Ang ating Panginoong Jesus tinawag na blessed God. Blessed God. Blessed God. O blessed God o blessed God. Alam, ang salitang blessed ay galing sa salitang Makarios. Meron ba ditong nagngangalang Makaryo? Ang ibig sabihin ng Makarios ay happy. Ang Diyos ay tinawag na Makarios God. Ang Diyos ay masayahing Diyos. Okay, sana ho mag-sink in ito sa ating puso na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay masayahing Diyos. Yes, He is holy, but He is happy. Ang Diyos ay banal, but at the same time, siya ay masayahing Diyos. Amen? Masaya ang Diyos. Masayahin ang Diyos. Kaya dapat ang mga anak niya masayahin din. Amen ho mga kapatid? Hallelujah. Kung ang ating Diyos ay masayahin, dapat lang na mga anak ng Diyos ay masayahin. Ayaw ko pong mag-istambay sa mga taong puro galit. Bakit? Mamaya galit na rin ako. Ayaw kong mag-istambay sa mga taong puro malungkot. Bakit? Mamaya malungkot na rin ako. Gusto kong mag-istambay sa mga taong masayahin sila sapagkat magiging masayahin ka rin. Ay sinabi nga ni Jesus
Sabihin mo kung sinong mga kasama mo, sasabihin ko kung sino ka. Kaya kung ang mga kasama mo ay masayahin, masayahin ka rin. How much more na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay masayahing Diyos. Amen? Alam nyo, naniniwala ako, hindi nag-glorify si Lord pag malungkot tayo. Nakiki-agree ba kayo sa akin? Hindi masaya si Lord kapag tayo ay malungkot. Dumarating ang kalungkutan minsan. Paano ba? Minsan, we have to be realistic. Dumarating ang kalungkutan, unhappiness comes when, isa-isahin natin. Bakit ba tayo minsan malungkot? Bakit ba tayo minsan malungkot? Magbigay ako ng mga ilang dahilan. Ikaw ay nanatili, ikaw ay malungkot, yung kalungkutan ay dumarating sa iyo if you maintain a bitter, ungrateful spirit and lonely feeling. Kapag ini-entertain mo yung sama ng loob at hindi ka marunong magpasalamat at feeling mo lagi kang nag-iisa, ay talagang malulungkot ka. Amen? Pero hindi tayo nag-iisa. At marami tayong dapat ipagpasalamat. At hindi tayo dapat magtanim ng sama ng loob. Yan ho. Kapag ikaw may sama ng loob at hindi ka marunong magpasalamat at feeling mo lagi kang nag-iisa, dumarating ang kalungkutan. Number 2, if you continually compare your life and circumstances with those you think are doing better than you. Ano pong ibig sabihin nito? Pag lagi mong ikinukumpara ang sarili mo sa iba, mas magaling siya, mas maganda siya, mas gwapo siya, mas maganda ang boses niya. Kapag ikinukumpara mo lagi ang sarili mo sa mga tao na mas mataas kaysa sayo, manliliit ka talaga. Amen? Papasok diyan ang inggit, papasok diyan ang pagsiselos, at aagawin niya ang iyong kaligayahan. Yan. Kaya mga kapatid, huwag mong ikumpara ang iyong sarili because in the first place, wala kang kamukha. At kung ikukumpara mo ang sarili mo, dapat hindi yung nakikita mong mas magaling sila, mas marunong sila, mas angat sila. At kapag naikukumpara mo ang sarili mo at meron kang negative attitude, you have a poor self-image because of comparison. Kaya huwag kang magkumpara. Amen? Number 3, if you verbally complain about everything in your life, kapag wala ka nang ginawa, kundi magreklamo, kabuasan, manrireklamo ka lang. Akin may pasak, dito nagpirta, aputer. Di ba? Maliliit na bagay, pinagrereklamuhan. Sabi sa Bible, in everything give thanks. Pagpasalamat tayo sa anumang bagay. Kahit sa mga pagsubok, magpasalamat tayo kasi ang pagsubok, may naitutulong yan sa atin. Huwag mag-complain. Sabi nga ng Panginoon, sabi niya sa Bible, stop murmuring. Huwag nang magreklamo. Kinuunyalay lupa ka, talagang unyalan talaga sirin. Amen. Huwag kang magreklamo kapag ganyan na talaga mukha mo, wala ka nang magagawa dyan. Amen. Tanggapin mo na lang. Amen. Hallelujah. Huwag kang magreklamo sa anumang bagay. Number 4, if you look for the worst in every situation, kapag dumarating ang situation, lagi mong nakikita yung baka may masamang mangyari dito. In every opportunity, ang nakikita niya, difficulty. Kung ikaw ay masayahing tao, in every difficulty, ang nakikita mo, opportunity. Kung ikaw ay malungkuting tao, sa lahat ng opportunity, ang nakikita mo ay difficulty. Kaya mga kapatid, pinakain siya ng masarap na pagkain. Baka mag-LBM ako dito. Binigyan siya ng magandang damit. Baka hindi ko bagay. Ipinasyal siya sa boring naman dito. Lahat ng hindi niya ma-appreciate ang buhay. Laging
Baka napulaga dyan, baka mapahiya ako dito. Laging tinitignan yung worst na situation. Bakit mo titignan yun? Samantalang pwede ka rin tumingin sa magagandang bagay. Amen? Amen? Number 5. Let's go to number 5. If you expect others to meet all your needs and wants and never thank them for anything, pag lagi kang nag-i-expect, gusto mo lagi ina-appreciate ka, kapag lagi kang nag-i-expect sa tao, remember, kapag may expectation, may failure. Pag may expectation, mayroong failure. So, kapag lagi kang may ini-expect, pag nandyan ako, dapat ganitong gawin nyo sa akin, ha? Dapat ganitong ipakain nyo sa akin, ha? Pag nandyan ako, dapat. Pag lagi kang nag-i-expect, dapat i-appreciate nyo ako. Bigyan nyo ako ng plaque, medalya, bigyan nyo akong pera, bigyan nyo ako ng... Pag lagi kang nag-i-expect, no? At masarap ang kinakain ng kapitbahay, dapat masarap din ang kanyang kinakain. Kumain siya ng fried chicken, dapat kakain ka rin ng fried chicken. Kumain ng toothpick, kakain ka rin ng toothpick. Lahat na lang ginagaya. Number 6, you tell God how you deserve the best in life. Lagi mong sinasabi, Lord, deserve ko to. Mas karapat dapat ako. Lord, mas nauna ako sa Kanya. Lord, mas magaling ako sa Kanya. Lord, mas mataas ang pinag-aralan ko. Bakit ito lang ang aking tinatanggap? Kapag iniisip mo na mas karapat dapat ka kaysa sa iba at hindi mo matanggap yung ini-expect mo, ay darating talaga ang kalungkutan. Number 7, if you never do anything for others unless you are made to, then be sure to resent it. Kapag yung ginagawa mo ay parang napipilitan ka lang, parang obligasyon lang, ginagawa mo yan kasi responsibility, ginagawa mo yan kasi duty mo yan, ginagawa mo yan kasi obligado ka, hindi ka masaya sa ginagawa mo, talagang darating yung kalungkutan. Dapat ano man ang ginagawa mo, dapat masaya ka sa ginagawa mo. Hindi yung napipilitan ka lang. Kung sa iyong mga trabaho, ministry, ay napipilitan ka lang. Masaya ka, di ba? Masaya ako. Sabihin mo yung may feeling. Basta masaya ako, sinabi ko nang masaya ako eh. Biruin mo yan. Hindi naman nararamdaman, di ba? Sabihin mo, I love you. I love you. Yung may damdamin, I love you, sabi ko na nga, I love you eh. Love you. Hindi nanggagaling sa puso. Bakit? Hindi ka magiging masaya sa lahat ng iniisip mo, sinasabi mo, ginagawa mo kung napipilitan ka lang. Kung ikaw ay may ginagawa dahil trabaho mo kasi kinakailangan gawin ko ito. Baka may masabi sila, baka may masaktan sila. Kinakailangan good looking ako, kinakailangan gawin ko ito para wala silang masabi. Pero kung ginagawa mo yon at napipilitan ka lang, unhappiness comes. Amen? Number 8, if you compare any situation or experience, you find yourself in being always uncomfortable. Buti pa siya, mas maganda ang trabaho niya kaysa sa akin. Buti pa siya, mas responsible yung napangasawa niya kaysa sa akin. Buti pa siya, nakapag-abroad na siya. Ako, hanggang Tarlac lang. Buti pa siya, yung mga karanasan nila, nakaranas na siya ng ganito. Ako, hindi pa. Mga kapatid, do not compare your situation or experience. Dahil may purpose ang Diyos sa lahat ng bagay. Amen ho ba, mga kapatid? Okay, let's move on. Magbibigay po ako ng 3 simple. 4. Dinagdagan ko ng isa eh. Kasi this morning may nireveal sa akin si Lord na isa pa. Kaya paki-edit na lang yan. 4 simple ways to genuine happiness. May 4 na paraan para tayo maging masaya. Bukod sa ang ating Diyos ay masayahing Diyos at dapat tayo maging masaya katulad niya. Number 1, pakisabi nga, acceptance. Tanggapin mo.
One of the reason kung bakit hindi tayo masaya, hindi natin matanggap yung ating sitwasyon. Hindi natin matanggap na ganun ang nangyari. Hindi natin matanggap yung mga pangyayari sa ating buhay. Meron tayong isang kapatid na namatayan ng anak na hanggang ngayon ay mini-minister namin. I think it's been magfo 4 months na, hindi niya makuha yung totoong kaligayahan kasi hindi niya matanggap na patay na yung kanyang anak. Pero nang nagbi-minister na kami sa kanya at ngayon ay tanggap na niya, nakakangiti na siya. Kung hindi mo matanggap ang iyong mga kabiguan, kung hindi mo matanggap yung masakit na nangyari, hindi mo matanggap na natanggal ka, na-reject ka, na-insulto ka, namatayan ka, nakulong ka, nakubid ka. Hallelujah. Kung ano man yung nangyari sa yung masakit, mapait o nakakahiya, kung hanggang ngayon iniisip mo, nandyan pa rin yung regret, sana hindi na nangyari. Mga kapatid, hanggang ngayon hindi mo pa rin matanggap, kaya ka malungkot. Kung hindi mo matanggap kasi binasted ka, hindi mo kasi matanggap kasi pinagtaksilan ka, kung hanggang ngayon lahat ng mga masasakit na pangyayari sa buhay mo ay hindi mo matanggap, talagang hindi ka magiging masaya. Amen? Pwede bang tignan mo yung katabi mo, sabi mo, tanggapin mo na. Amen? Wala ka nang magagawa dyan. Nangyari na. Tanggapin mo na ninakawan ka. Sino ditong nasubukang ninakawan? Na-hold up ka, nasaktan ka, pinagtaksilan ka. Kung hanggang ngayon hindi po mamatanggap yan, ay hindi, you cannot go well with the future unless your past is dealt with. Hanggat hindi mo matanggap yung nangyari kahapon, hindi ka mag-i-enjoy bukas. Tanggap mo na. Sagutin niyo ako, tanggap niyo na ba? Yung mga nanonood sa online, sabihin niyo, tanggap ko na. Kasi hindi yan mangyayari kung hindi yan pahihintulutan ni Lord, at hindi naman yan pahihintulutan ni Lord kung walang purpose si Lord. At ang purpose ni Lord naman ay maganda para sa ating lahat. Hindi man natin maunawaan ngayon, but later on, mauunawaan natin kung gaano kataas ang langit sa lupa, ganon din kataas ang karunungan ng Diyos sa karunungan natin. Hindi man natin maintindihan, magtiwala ka lang, tanggapin mo na. Amen? Hallelujah. Kung ano man yung nangyari sa'yo, many years back, merong isang babae. Wala namang kasalanan pero nadisgrasya siya at natanggalan ng kamay. At hindi niya matanggap yun. Bakit nangyari sa akin ito? Wala siyang magawa. Nagtatanong siya sa Lord, bakit nangyari sa akin to? But then, nung na-encounter niya ang Panginoon at natanggap niya, unti-unting nagkaroon siya ng understanding, maybe may plano ang Panginoon sa akin. At alam niyo, nakakapag-drawing siya ng magagandang painting mula sa kanyang paa. At in-appreciate ng mga tao yon. At maraming bumili at na-bless sa kanya. Bakit? Lumabas yung kanyang skill. Lumabas yung kanyang talento na hindi inaasahan. Pwede ka palang mag-drawing sa paa. Ang galing. No? At dahil doon, ang kanyang testimony bilang isang Christian ay pinapakinggan kung saan-saan. Ay mas matindi kung alam nyo naman, kilala nyo na yung pinapanood natin na Boys Jig ba yun? Walang kamay, walang paa. Oh. And yet, masayahin siya. Kaya pag hindi natin matanggap, nagre-reklamo nga yung isang bata, lumang-luma na yung sapatos ko. Hindi siya masaya. Every time na makita niya yung sapatos niya na lumang-luma na, hanggang nasalubong niya ang isang tao na masaya, walang paa.
Ay, mas tingnan nyo. May paa siya, wala lang sapatos na maganda, nagrereklamo. Samantalang yung isa, masaya kahit walang paa. Kaya hindi ho yan sa sitwasyon. It's not in the situation. It is in the attitude of the heart. Tanggapin mo na. Amen? Kung ganyan ang buhay mo, tandaan mo, so God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created him. Ano man ang itsura mo, ano man ang kalagayan mo sa buhay, you are the image of God. Amen. Sabi mo sa iyong sarili, I am the image of God. Ayan, dapat matanggap mo yan. And if you are the image of God, dapat lang na ipagmalaki mo yan. I am the image of God. Ano man ang iyong... merong in-interview napanood ko sa YouTube. Naku, pinagtatawanan talaga ng tao sapagkat napakapangit ng muka. Pahaba, nasingkit, na wala ka nang makita, tabingi yung muka. Pero alam nyo, nung nagturo siya, nag-testify siya, ang totoong kaligayahan ay wala sa panlabas, kundi nasa panloob. Nung kasama ko ang Panginoon, natagpuan ko ang totoong kaligayahan. Maraming nag-appreciate sa Kanya. Wala sa situation yan, nasa attitude. Kung kaya mong tanggapin ang anumang pinagdadaanan mo, doon ka magiging masaya. Ano man yung masakit, mapait, o nakakahiyang pangyayari, tanggapin mo sapagkat may plano ang Diyos sa lahat ng bagay. Psalms 139 verse 14, I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. You are God's creation. Tanggapin mo yan. Lahat ng bagay, kung kaya mong... Alam niyo ang kabaliktaran ng acceptance? Expectation. Pag nag-e-expect ka, pwede kang mabigo. Pero kapag tanggap mo na, ano man ang mangyari, tanggap ko na. Baka ako malaglag sa test o sa board exam, basta tanggapin mo na. Kung ano yung kalooban ng Panginoon, tanggapin mo na. Hallelujah. Okay, magpatuloy tayo. Ano pa? Another scripture na makikita po natin dyan ay matatagpuan sa Ephesians chapter 2 verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. We are God's workmanship. Yung salitang workmanship ay tayo ay obra maestra, the cream of the crop. Sa lahat ng nilalang ng Panginoon, tayo ho. Hindi tayo nakikiagree sa sinasabi ng mga ilang nagtuturo ng science, sa biology na ang tao daw ang siyang pinakamatalinong hayop sa buong mundo. Hindi ho tayo hayop, mga kapatid. May pagkakaiba ang hayop at ang tao. Wala hong espiritu ang mga hayop. Tayo po ay may espiritu. Espiritong galing sa Diyos. That makes us different from them. We are His workmanship. Kaya ano man yung pinagdadaanan natin, tanggapin natin. Etong sabi ni Job, Job chapter 5 verse 17, Behold, happy is the man whom God corrects. Therefore, do not despise the chastening of the Almighty. Kung tayo man ay pinapalo ng Panginoon, kung tayo man ay kinokorek ng Panginoon, tanggapin natin na yung mga pangyayaring yan ay parte ng correction ni Lord. Magpasalamat ka kapag kinokorek ka. Acceptance. Tanggapin mo kapag kinokorek ka. Tanggapin mo kapag dumadaan ka sa pagsubok sapagkat may itinutuwid si Lord sa'yo. Amen? Kung yung diamond ay magrereklamo lang doon sa mga chippings at doon sa mga pagtatapyas sa kanya, hindi siya magiging maganda. Pero kung alam mo na alam ng diamond na magiging maganda siya, welcome lahat ng mga pagtatapyas na yan. These are corrective measures of God. Okay, let's move on. Pangalawa, para maging masaya tayo. Ano yung una? Acceptance. Tanggapin mo na. Amen? Minsan hindi natin matanggap kasi.
Tanggapin mo na, siya talaga. Minsan, yan ang problema sa mga ilang magulang. Hindi nila, ganun din sa mga anak. Ganun din sa mag-asawa. Kung hanggang ngayon hindi mo pa matanggap na anak mo siya, o asawa mo siya, o kapatid mo siya, kung hanggang ngayon hindi mo matanggap na kasamahan mo siya, kapatiran mo siya, ay talagang you will be unhappy. Kaya dapat sino man, tanggap natin. Ano man, tanggap natin. Number 2, para maging masaya tayo, appreciation. You need to begin to appreciate the things around you. Dapat ma-appreciate mo sila. 1 Thessalonians 5:16, rejoice in the Lord always. Maging masaya daw tayo lagi. Rejoice. Maging masaya tayo lagi. Pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Mag-rejoice tayo. Actually, many years back, dumating yung isang statistics o survey. Ang Pilipino, ang pang-anim ng pinakamasayang tao sa buong mundo. Namatayan na, masaya pa. Nasunugan na, nakikipagbiruan pa. Dapat i-maintain natin yung ganong attitude. Lalo na ngayon, kapag Christian tayo, there is no enough reason for us na maging malungkot. Dapat ma-appreciate natin ang buhay. Amen? You need to appreciate things. Nung malabir may asawam, i-appreciate mo siya. I-celebrate mo. Sige, labat darling, mansalita ka labat. Ang gadag kaunsawa. Amen? Alam sa'yo, labir lang, labir. Hindi, wag, talagang hindi ka magiging masaya dyan. Tanggapin mo na at i-appreciate mo siya. Gibali-bali, malabir may asawa. Man. Amen? If you know how to appreciate things, kapag marunong tayo mag-appreciate, isang verse, Titus 1:15, to him who is pure, all things are pure. Kapag malinis ang isip mo, lahat ng nakikita mo malinis. Kapag maganda ang puso mo, lahat ng nakikita mo maganda. Merong kasabihan noon, beauty is in the eye of the beholder. Ang kagandahan ay wala sa tinitignan, nasa tumitingin yan. Kapag maganda ang puso mo, lahat ng nakikita mo maganda. Pag pangit ang puso mo, lahat ng nakikita mo pangit. O tanungin kita, yung katabi mo, maganda o pangit? Sagutin mo, yung katabi mo, maganda o pangit? Oh, kita niyo yan. Hallelujah. Nasa tumitingin yan. Amen? Philippians 4:6, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and minds through Jesus Christ. Be anxious for nothing. Huwag kang mag-arborido sa anumang bagay. Dapat i-appreciate mo ang lahat ng mga bagay. Sa isang panaginip ng isang kapatid, may binigay sa kanya ang Panginoon, cactus na puro tinik at saka uod. Sabi niya, Lord, magbibigay ka na rin lang sa dami ng mga halaman ngayon. Bakit cactus, puro tinik at saka uod? Kapangit namang insekto yan. Hindi siya sinagot ni Lord. Then napansin niya, unti-unti yung cactus ay namulaklak. Ay, ang ganda pala ng bulaklak ng cactus. At yung uod na gumagapang ay naging butterfly. Ang ganda pala ng butterfly. Saan galing yung butterfly? Doon sa uod. Saan galing yung magandang bulaklak? Doon sa cactus. Ano man yung pangit na nandyan, hindi talaga yan pangit. Maghintay ka lang. Ipapakita ng Panginoon. May magandang bagay na manggagaling. May magandang bagay na lalabas dyan. Amen? Amen po ba mga kapatid? Yung appreciation na yan, kasama na dyan yung tinatawag na satisfaction. Kung hanggang ngayon hindi ka pa rin satisfied, kaya hindi mo ma-appreciate. Amen po, mga kapatid. Let's move on. Let's go to appreciation.
Proverbs 3:13, happy is the man who finds wisdom and the man who gains understanding. Masaya ang tao na may mapupulot na karunungan sa lahat ng bagay. Saan ho nanggagaling ang wisdom? Hindi ho sa pinag-aralan lang. Wisdom does not come by education only. Wisdom comes by experience. Kasi na-experience mo. Ay, maganda yan. Na-experience ko na yan. Kaya kapag binibigyan ka ng Panginoon ng karunungan sa lahat ng pinagdadaanan mo, malalaman mo, pati yung mga bagay na pinagdadaanan mo na hindi maganda, maa-appreciate mo yan. Hallelujah. Kaya dapat marunong ho tayo mag-appreciate. Amen po mga kapatid. Ulitin ko, meron na akong naikwentong old story. This is old story. Just to stress the point. Si Pedro at saka si Juan ay nagpapahinga doon sa silong ng duhat. Ang sabi ni Juan, bakit kaya ang Panginoon? Itong puno ng duhat na ito, ang laki-laki ng puno, ang bunga niya, ang liit-liit. Samantalang yung kalabasang yun, yung pinakapuno niya, ang payat-payat, pero ang bunga niya, ang laki-laki. Hindi kaya nagkamali ang Diyos? Dapat itong puno ng duhat, malaki, dapat ang laki ng bunga nito ay sinlaki ng kalabasa. At yun namang kalabasa, dapat ang bunga niya, kasi mapayat yung kanyang, yung vine, dapat maliliit lang. Sabi ni Juan, sabi ni Pedro, huwag kang magreklamo, Juan. Ang Diyos ay may plano sa lahat ng bagay. Sa kanyang pag-iisip, hindi niya talaga matanggap. Nahulog yung isang bunga ng duhat. Diretso sa noo, tuk! Sabi niya, siguro kung ang duhat na to sinlaki ng kalabasa, patay na ako. May plano talaga ang Panginoon. Amen mga kapatid. Kaya huwag kang magreklamo, may magandang plano ang Panginoon. Bakit ganyan yan? Tanggapin mo lang at dapat ma-appreciate mo yan. Amen po mga kapatid. Alam nyo, makikita nyo ang taong masaya at nag-a-appreciate. Makikita mo yan sa pagbibigay. Di ba pag masaya ka, nagbibigay ka? Ang saya-saya mo, gusto nga magbigay. Yung mga anak mo nga, pag na-bless ka sa mga anak mo, ang babait ng mga anak ko ngayon, makukulirap. Bibigyan mo ng baon. Kaya ang sabi niya sa 2 Corinthians 9:7, so let each one of you give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Ang gustong-gusto ng Diyos na nagbibigay, yung mga masayang nagbibigay. Nagbigay ka nga ng 1,000 sa ilupam singa apayas. E di mas mabuti pa yung 100 lang, tas sa ilupa to singa kalubasa. Amen po mga kapatid. Ang hinahanap ng Panginoon ay yung mga masayahing puso. Kahit sa pagbibigay, God loves a cheerful giver. Doon ho tayo magiging masaya kapag ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin lagi ng kagalakan. Number 3, dito ka magiging masaya. Pangatlo, achievement. Ano yung achievement? Anong ibig kong sabihin ng achievement? Pag maabot mo, pakinggan niyo ho ako, bawat isa sa atin ay ipinanganak ng Diyos, Bawat isa sa atin ay ipinanganak dahil ang Diyos ay may purpose sa atin. I want you to know that each one of you was born with a life purpose. My life purpose. Ewan ko kung naitanong nyo na yan. Bakit ba ako ipinanganak? Naitanong nyo na ba yan? Sa inyong sarili? Bakit kaya ako ipinanganak? Ano kaya ang plano ng Diyos sa aking buhay? Hindi pa ako Kristiyano. Minsan, ni, ate anak mo ay gwapo, walay paway ang tutan. Ate anak mo ay walay paway ang tutan. Ito kung paway ka babaingtan. May kalalabasan yan. Lalabas na nakakahiya yan. Sa mga taong walang pangunawa, yun ang kanilang iniisip.
Pero hindi ka ipinanganak na walang purpose ang Diyos. At ang purpose ng Diyos ay laging maganda. Ang tanong ay, ano ang purpose ni Lord? Ako ho, pinangarap kong maging sundalo kasi ang tatay ko sundalo. Nabigo ako. Hindi ako tinanggap sa Philippine Navy. Hindi ako tinanggap sa Marines. Nagpunta rin ako ng Baguio. Pumasok sa PMA. Nakita ko yung kadete, may black eye, nakasiminto pa ang kamay, umatras na lang ako. Kaya, ewan ko, for some reasons, hindi ako, pag nakakakita ako ng mga sundalo, tapos naka-uniforme, tumitindig yung aking balahibo. Pero may umuukil-kil na kalungkutan sa loob. Hindi ako naging sundalo. Hindi ko na-achieve yung aking pangarap. Pero I realized later on, hindi pala pangarap mo ang matutupad. May pangarap ang Panginoon sa'yo at yun ang dapat mong hanapin. Kaya mga kapatid, nung na-realize ko na ang pangarap ng Panginoon sa akin ay maging pastor, masaya po akong nagpapastor. 37 years na akong nagpapastor. At kung ako man ay balang araw ay mamamatay at muling mabubuhay, gusto ko pa rin magpastor. Hallelujah. Bakit? Yun ang plano ng Panginoon sa akin. That makes me happy. Bakit? Kasi ito ang gusto ni Lord sa akin, magpastor. Dito ako maging masaya. Amen? Kung saan ka tinawag, kung ikaw ay tinawag na maging Christian businessman, bakit hindi? Kung tinawag ka, kung ano man yung kahit sa loob ng church, kung ikaw ay tinawag na usher, sige. Mag-usher ka, maging masaya ka. Amen ba? Asa mga usher dito? Yan. Dumarating pa lang yung tao na, tandaan nyo, kayo ang unang masasalubong nila. Bago nila makita ang song leader, bago nila makita ang preacher, bago nila makita ang MC, usher ang unang makikita nila. Kaya kayong mga usher, kayo dapat ang unang pinakamasaya. Dapat say lupayo singa apayas, say imis yo ang gadlayag. Amen? At one time na nag-speak ako dito, blessed na blessed talaga ako. Kasi may sumalubong sa akin na usher. Welcome, Pastor! Hallelujah, sabi, grabe, bali-bali dyan. Welcome na welcome ka. Amen? Ngayon, COVID, welcome, Pastor! Sabay iwas. Ang importante, masayahin pa rin. Amen? Kasi kapag masaya ka, alam mo, kapag masaya ka, nakakahawa ka. Magiging masayahin din yung mga kasama mo. Kaya mga kapatid, maging masayahin tayo. Pero magiging masaya ka talaga if you achieve the life purpose that God has called you. Tinawag ka ng Panginoon yan. Jeremiah 29:11. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thought of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Yung thoughts, yung iniisip ng Panginoon, yung plano ng Panginoon sa'yo, dapat matupad. At merong isang pastor na namatay na malungkot. Sabi ng kanyang asawa, malulungkot. Bakit ka malungkot? Ipupunta ka naman sa heaven. Malungkot ako sapagkat nag-backslide kasi. Babalik ako pero nahihiya ako kay Lord kasi hindi ko na ibigay yung talagang paglilingkod na dapat makita sa akin. I have not achieved. Kaya kung saan ka tinawag, gawin mo yon. Maabot mo yon. Hallelujah. Alam nyo, nung ako'y bata pa, sa lahat ng magpipinsan, kami ang pinakamahirap. Ang may long sleeve ko, true binayos. May pantalong ko, libayos. Binayos si Amintan. mga damit ko, puro mga bigay ng pinsan. Yung uniforme ko sa City High, duaraman, plaplancha, unulabi, maimpis la, kapoy lay dede. Ang gapoy isulong ko, wala akong baon. Ang hirap.
Ay may mga pinsan kami na nasa Amerika. Pag dumarating sila, ang saya-saya namin, nagbibigay ng damit, nagbibigay ng chocolate, ano-ano. Sabi ko, ang papalad naman ng mga pinsan naming ito. Deep inside, puno ako ng inggit. Kasi wala kaming nanay. Yung tatay namin sundalo, nakikitira lang kami. At kapag ikaw ay nakikitira, hindi ka naman pwedeng mag-enjoy na katulad ng ituring mo yung sarili mo parang katulong, di ba? Maglilingkod ka. Ang hirap. At nangarap ako. Anto kasi sura tutay Amerika. Pamasahe ba ito Manila, mayroon suman remedyo, Amerika ni. Pero nung naging pastor ako, hindi pumasok sa isip ko na dadalhin ka ni Lord sa Norway, sa US, sa Singapore, sa Korea, sa Taiwan, sa Macau, sa Hong Kong, sa Israel, sa Qatar, sa Italy, sa Spain. Hindi ko akalain. Blessing na lang ni Lord yan. Bonus na lang yan kapag sinunod mo ang kalooban ng Panginoon. If you achieve the life purpose, hindi ko pinangarap yan. Nag-isip lang ako, ano kaya itsura ng Amerika? Sa aming magpipinsan, ako ngayon ang nakakapunta sa US. Sabi sa akin, Windsor, kinukuha ako, mag-janitor ka na lang sa ospital, diyan sa sa provincial hospital. Deep inside, may feeling ako na hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Hinahanap-hanap ko talaga. Nagtrabaho ko sa plywood company, hindi rin ako masaya. Pero nung nagpastor na ako, sabi sa akin, magpapastor ka? Mabubuhay ka ba dyan? Yun ang tinanong sa akin. Hindi na ako sumagot. May pera ba dyan? Hindi ako sumagot. Wala akong pera eh. Pero sabi ko, kung ito ang plano ng Diyos sa akin, patutunayan ni Lord na hindi ako mabibigo. Then one day, nung nagpastor na ako, nakapunta na sa US. Uy, may family gathering, family reunion. Pastor Windsor, ikaw nang mag-pray. Hallelujah. Kaya kapag alam mo na kalooban ni Lord yan, at yan ang plano ng Diyos sa'yo, ituloy mo yan hanggang ma-achieve mo yan. Diyan ka magiging masaya. Of course, hindi naman kinakailangang maging popular na pastor ka. Hindi naman kinakailangan na mayroon kang malaking simbahan. This is happiness. Happiness is knowing God's will for you and doing it. Kapag alam mo na ang kalooban ng Diyos sa'yo at yun ang ginagawa mo, doon ka masaya. Yes, mas mayaman kaysa sa akin. Hanggang ngayon, wala pa nga akong sariling bahay. Pero may lupa na. Alam mo na, nakabili na. Mas marami pang fulfilled kaysa sa akin. Pero inside of me, masaya ako. Bakit? Kasi nasa kalooban ako ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Hallelujah. Achievement. May pinapagawa si Lord sa'yo at dapat, as long as you are on earth, be sure na yung pinapagawa niya ay gawin mo. Kahit magiging successful na negosyante ako, kahit magiging successful na politician ako, artista. Parang hindi kayo naniniwala kung kaya akong mag-artista. Kahit popular na artista ako, kung hindi yan ang kalooban ni Lord, hindi ako magiging masaya. Amen? Ang pagiging masaya, if you achieve God's life purpose upon your life. John 15:16, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should remain. Pinili ko kayo upang magbunga kayo at manatili ang inyong bunga. Pwede bang tumingin kayo sa akin? Kung ang pag-uusapan ay kalooban, yung perfect will of God, yung life purpose, unang tanong, sagutin niyo ako, kahit sa isip na lang. Alam niyo na ba talaga ang life purpose ni Lord sa buhay niyo? Can you say amen? Yung iba hindi makapag-amen.
Pangalawa, o sige, alam mo na ang life purpose ni Lord sa buhay mo. Masaya ka ba? Nagagawa mo ba? Gusto ni Lord na maging mabunga ka dyan. Kung ikaw ay tinawag na pastor, dapat diyan ka makilala. Kung ikaw ay tinawag na Christian businessman, dapat makilala ka dyan. Okay, Christian politician, dapat makilala ka dyan. At maging masaya ka dyan. I tell you, kahit maganda yung trabaho mo, kung hindi ka masaya sa kahit maganda yung trabaho mo at maganda yung tinatanggap mo kung hindi ka masaya sa loob, mas mabuti pa kahit maliit lang ang tinatanggap mo kung doon ka masaya at alam mong yun ang pinapagawa ni Lord sa iyo. Amen? Amen po mga kapatid? Hallelujah. Okay. Magpatuloy tayo. Ephesians chapter 2, achievement, no? Sa Proverbs 14:21 na lang tayo. He who despises his neighbor sins, but he who has mercy on the poor, happy is he. Proverbs 14:21. Sa panawagan na yan na ibinigay ng Panginoon sa iyo ay magiging daluyan ka ng pagpapala at yung mga kawawa, yung mga nangangailangan ay natutulungan mo sila, happy is he. Sino daw ang masaya? Yung nagiging channel of blessing ka. Pag ikaw ay naabot mo yung plano ng Diyos sa iyo at diyan ay magiging channel of blessing ka na kung saan ay nagiging daluyan ka ng pagpapala, nagiging daluyan ka ng kahabagan ng Panginoon. Pag tandaan niyo po itong dalawang sasabihin ko. To be happy is to be helpful. Dalawang H yan. Kapag ikaw ay nakakatulong sa tao, masaya ka. Naniniwala ba kayo? Kapag ikaw ay si Apostol Pablo, yan ang kanyang desire. To be happy, to be helpful. Masaya ka, nakakatulong ka. Kung masaya ka, pero hindi ka nakakatulong, masaya ka lang sa sarili mo. May mga iba naman, tumutulong pero hindi masaya. Kapag tumutulong ka lang at hindi ka masaya, feeling mo ginagamit ka lang. Pag ikaw naman ay masaya, hindi ka nakakatulong, makasarili ka naman. Dapat magsama ang dalawang yan. And that is achievement. Ma-achieve mo yung plano ng Panginoon sa'yo. Ano bang plano ng Panginoon sa'yo? Na ikaw ay maging channel of blessing sa lahat ng ginagawa mo. Kung sa aking pagpapastor ay maraming nabibless, magpapatuloy akong magpastor. Kung sa ginagawa mong ministry na yan ay walang nabibless, bumaba ka sa ministry yan. Lumipat ka doon sa ministry na maraming mabibless sa'yo. We should become a channel of God's mercy, channel of God's blessing. Bigyan ko kayo ng dalawang tao na masayang namatay. Masaya silang nakangiti silang namatay. Number 1 is David. David, after he had served his own generation by the will of God, he fell asleep. Ang ibig sabihin ng fell asleep, namatay. Was buried with his father and saw corruption. For David, after he had served his own generation by the will of God, nung si David ay nakapaglingkod na sa kalooban ng Diyos, tsaka siya namatay. Anong ibig sabihin nito? Huwag kang mamamatay kung hindi mo nagawa yung pinapagawa ni Lord sa buhay mo. Amen? Si David daw ho ay namatay, pero bago siya namatay, he had served his own generation. He had served God's purpose upon his life. Nagawa niya yung will of God. He had served his own generation by the will of God. Nagawa niya yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay bago siya namatay. Yan ang huwag na mangyayari sa atin, yung mamamatay kang hindi mo nagawa ang kalooban ng Diyos. Yumaman ka, naging tanyag ka, marami kang pinag-aralan, pero alam mong may kalooban ng Diyos sa iyo na hindi mo ginawa, hindi ka pa rin malungkot. Happiness comes when you achieve God's will for your life. Masaya ka kapag alam mong ginawa mo ang kalooban ng Panginoon.
Si Pablo, ito rin ang sabi ni Pablo sa 1 Timothy 6:12. Fight the good fight of faith. Lay hold on the eternal life to which you were also called and have confessed a good confession in the presence of many witnesses. Fight a good fight of faith. At meron din siyang sinabi, I have fought a good fight of faith. I am ready to be offered. My time is at hand. Sinabi niya, ipinaglaban ko yung dapat kong labanan. My time is at hand. I am ready to be offered. Handa na raw siyang mamatay. Amen? Hindi ka magiging masaya na mamamatay pag hindi mo nagawa yung pinapagawa ng Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo. Pero tandaan nyo rin ito. Hindi ka rin mamamatay hanggat hindi mo ginagawa yung pinapagawa ni Lord sa iyo. Ang problema ay ganito. Kung ayaw mong gawin yung pinapagawa ni Lord sa iyo, mabuti pang gawin mo na lang. Don't go to another conclusion. Amen. Amen, mga kapatid. Okay. Ito, number 4. Number 4. Wala ito doon sa ating mentoring, pero gusto kong idagdag ito. Kaninang umaga lang sinabi ni Lord sa akin to, idagdag mo ito. Pang-apat na factor para maging masaya ka, yung anointing ng Holy Spirit. Yung kaligayahan pala, pwedeng ibigay yan sa'yo kapag ikaw ay puspos ng Holy Spirit. Na anuman ang kalungkutan mo, anuman ang pinagdadaanan mo, pag napuspos ka ng Holy Spirit, magiging masaya ka. 1 Thessalonians 1:6. So you receive the message with joy from the Holy Spirit. Saan daw galing yung joy? Joy from the Holy Spirit in spite of the severe suffering it has brought to you. Kahit na gaano katindi yung suffering na pinagdadaanan mo, magiging masaya ka if the Holy Spirit is in you. Meron akong mga narinig na mga ilang testimony na mga taong talagang punong-puno ng problema, umatin sa church nung nagkapuspusan ng Holy Spirit at napuspos siya ng Holy Spirit. Naku, nakalimutan niya ang kanyang problema. Talagang nagtatatawa siya. Noon, nagmamanifest yung tinatawag na, if you remember, yung laughing in the Spirit, o kaya yung joy of the Lord. Merong isang lalaki na umatin sa isang men's conference na hindi siya masaya, lungkot na lungkot siya sapagkat punong-puno siya ng utang. Umatin siya, nakikinig siya ng Word of God. Pero inside, malungkot siya at may problema siya sapagkat malaki yung kanyang utang. And then nagminister sila ng Holy Spirit. Sabi niya, Panginoon, kahit anong gawin ko, wala na akong magagawa. Talagang lubog ako sa utang. Wala akong magagawa, kundi ibigay ko na lang ang buhay ko sa iyo. At nung isinurrender niya ang buhay niya sa Panginoon, at ang Panginoon pinuspos siya ng Holy Spirit, nagulat na lang sila sapagkat na bumagsak siya, tawa ng tawa, ng tawa, ng tawa. Sabi ng mga kapatiran, nasisiraan na yata ng ulo sa problema, sobra na yata sira ulo, tumatawa na. Di ba delikado yung tumatawa na may problema? Di ganun siya, tumatawa. Pero talagang genuinely napuspos siya ng Holy Spirit. Hindi rin niya maintindihan bakit tawa na siya ng tawa. After the conference, may tumawag sa kanya, Brad, gusto naming malaman mo, yung mga utang mo may nagbayad na. Ay, kaya pala siya tumatawa. It was the Holy Spirit na nagsasabi sa kanyang, mag-rejoice ka kasi dumating na ang victory sa'yo. Bayad yung kanyang utang. Naranasan niya yung kapuspusan. The anointing of the Holy Spirit will release joy into your heart. Romans 14:17. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Kapag napuspos ka ng Holy Spirit, mga kapatid, kahit ano yung problema mo, pag napuspos ka ng Holy Spirit, makakalimutan mo yung problema mo at ang Diyos ang gagawa ng paraan dyan sa problema mo. At doon ka lalakas. The joy of the Lord is my strength. Ba, alam niyo pala, akala ko panahon lang ni ano yan, Brother Robin. Hallelujah. The joy of the Lord is my strength. Kapag ikaw ay masaya, lalakas ka.
Pag ikaw ay malungkot, nanghihina ka. At ang kalakasang yan na galing sa kagalakan ay galing sa Espiritu ng Diyos. Galatians 5:22. The fruit of the Spirit is love. Anong susunod sa love? Joy. Tignan nyo, is. There is only one fruit of the Spirit, yung love. Pero, after love, may 8 susulpot dyan. At ang pinakauna ay joy. Kaya kapag napuspos ka ng Holy Spirit, joy is one of the fruits of the Holy Spirit. Hindi ko na naidagdag, pero naalala ko lang ngayon. Sa Luke chapter 24, takot na takot, at lungkot na lungkot yung mga disciples nung namatay si Kristo, di ba? Sa Luke chapter 24, nagpakita ang Panginoon sa kanila. Anong sabi ng Panginoon? Be of good cheer. At hinipan niya sila ng banal na espiritu at ang saya-saya nila. Ang kanilang kagalakan ay galing sa espiritu ng Diyos. I tell you, pag malungkot kayo, mga kapatid, pag malungkot kayo, anong gagawin niyo? Pag malungkot kayo, begin to worship God. Umawit ka. Kahit mag-isa ka lang. Umawit ka. Damdamin mo yung inaawit mo, napapuri sa Panginoon. And then mararamdaman mo, kapag nag-worship ka, bumababa ang presence of God, bumababa ang Holy Spirit, mamaya magiging masaya ka na. Hallelujah. Okay, malapit na akong matapos. Next. Ito ang aking personal testimony. Nung ako'y na-born again, bago po ako na-born again, hindi ho ako masayang tao. Si Pastor Windsor ay malungkot. Dahil ulila, mahirap, magulo ang buhay. Pero nung tinanggap ko ang Panginoon, naging masaya ako. At ang kasayahang ito, kaligayahang ito, ay dahil sa 4 na bagay. Number 1, alam ko na, anumang oras ako mamamatay, there is a wonderful life waiting for me after death. Pero ayoko pang mamatay, siyempre. Pero ang importante dito, hindi ka natakot mamatay. Alam mo na kung saan ka pupunta. Number 2, kasi pinalaya na ako ng Diyos sa lahat ng aking kasalanan, sa lahat ng aking kalukuhan, sa lahat ng mga hindi magagandang pag-uugali. Pinalaya ako ng Panginoon. Pinalaya na ako ng Panginoon. Alam niyo ho ba, at the age of 18, si Pastor Windsor ho, bangs. Magtanong kayo dyan sa Bakayaw. Ewan ko lang kung alam ni Marlon kasi taga roon siya, banda rito ako. At the age of 18, payat na payat ho ako. Umuwi ako sa bahay gabing-gabi. Hindi naglalakad, gumagapang kasi nagsusuka sa daan. At alam niyo kung bakit ako umiinom ng alak? Hindi dahil para ipakita kung ako'y tunay na lalaki, hindi. Kaya ako umiinom ng alak, yun na lang ang alam kong outlet sa lahat ng mga problema ko. Pag may problema ako, sige, bumili ka ng White Castle. White Castle, tsaka samahan mo na lang ng Sprite. Tapos mga kabarkada, yun na, alam mo pare, ito problema ko. Mamaya magiging masaya na kami. Kasi lasing na kami. Paggising ng umaga, andyan pa rin yung problema, sumakit pa ang ulo mo. Pinalaya ako ng Panginoon sa ganun. Hallelujah. Naghanap ako ng totoong kaligayahan sa pamamagitan ng barkada, sa pamamagitan ng bisyo, sa pamamagitan ng fraternity, sa pamamagitan ng natagpuan ko ang totoong kaligayahan nung nakita ko ang Panginoon sa aking buhay. Tinuruan niya akong magkaroon ng inner joy na ano man ang pinagdadaanan mo, kahit anong hirap, magiging masaya ka. At number 4, binigyan niya ako ng meaningful life purpose. Ay kung ako sa inyo, talagang hahamo. Kung pwede ko lang sabihin, magpastor na kayo. Kaya lang, hindi kasi lahat tinawag na pastor eh. Hanapin mo na lang kung anong tawag ng Panginoon sa iyo. Amen? At yun ang gawin mo. Hallelujah. Okay, let's move on. I'm almost done. A grateful spirit begins with recognizing what Jesus Christ has done for you
personally on the cross to save you from sin, death, and hell. Una, magpasalamat tayo kasi sa dami ng tao sa buong mundo, isa ka sa pinili ng Panginoon na iniligtas niya. Amen? Na-appreciate nyo ba yan? Sa dami ng tao sa buong mundo, kasama ka doon sa mga iniligtas ng Panginoon. Hanggang ngayon, hindi pa lahat ligtas. Salamat at na-save ka na. Di ba merong isang awit? It was a grand day. Oh, Brother Ruben, alam mo yan? It was a grand day when I was born again. It was a grand day when I was born again. Pinakamasayang araw sa buhay ko nung ako'y na-born again. Yan. Thank God for everything you experience. Begin thanking others for whom God has used to benefit you and bless your life. Tumino kayo ulit sa akin. Sino yung mga taong nakatulong sa'yo? Pasalamatan mo sila. Pasalamatan mong magulang mo. Kung wala kang magulang, wala ka sa lupa. Pasalamatan mo yung mga pastor mo na nagtuturo sa'yo. Pasalamatan mo yung teacher mo na nagtiyagang nagturo sa'yo. Pasalamatan mo yung best friend mo, pati yung kapit. Kung sino yung mga taong nakatulong sa'yo, isipin mo sila at pasalamatan mo sila. Ayan. Oh, ito, another song ito. Sino bang may edad-edad dito? Brother Ruben lang nakikita. Count your blessing, name them one by one. Kapag iniisip mo yung mga blessing na dumating sa'yo, magiging masaya ka. Ngayon iba kasi, count your problem, name them one by one. Hindi ka magiging masaya niyan. Malulungkot ka, madadown ka, pero kapag ang iniisip mo, ano ba yung mga blessing na dumating sa buhay mo? Sino ba yung mga taong nakatulong sa'yo? Magpasalamat ka sa Diyos, magpasalamat ka sa kanila, magpasalamat ka sa lahat ng blessing na dumating sa'yo. Magiging masaya ka. Demonstrate and practice gratefulness by voluntary serving others. Ipakita mo yung pasasalamat mo sa pamamagitan ng paglilingkod. Kung saan ka pwedeng maglingkod, especially in the church, maglingkod ka. Hallelujah. At one time doon sa church natin sa Dagupan, yung mga elders. Mga elders namin ay very supportive. Mga nasa gobyerno, mga nasa business. Sabi ko sa kanila, mga top supporter sa church, sabi ko sa kanila, kung talagang masaya kayo, mag-serve kayo. Alam nyo, nagpa-schedule sila. Kung sino yung mga top gun doon, sila ang usher. Dala nila mga payong. Nandoon sila sa baba ng Recaport Building. Pag may dumarating na kapatid, sinasalubong nila ng payong. Tuloy kayo. Mga negosyante yan. Mga nasa government yan. Pero napansin ko, ang saya-saya naman sila. Kaya kapag masaya kang naglilingkod sa tao, praise the Lord, yan ka talagang magiging daluyan ka ng pagpapala. I-demonstrate mo yung pagiging masayahin mo at mapagpasalamat mo, maglingkod ka sa kapwa. Amen? Gano'n practicean tayo yan At pwede bang, sige, yung face shield, nandyan lang. Ibaba mo yung face mask mo, baba mo ng konti. Baba, tignan mo yung katabi mo. Imisan mo, inimis mo tan. Sige, testing lang. Maniniwala ba kayo kung anong itinanim yun ang aanihin? Ibaba mo. Kahit wala kang sasabihin, i-smile ka lang. Siguradong i-smile din sa'yo yan. Pakitesting lang. Baba, walang hihinga, at pagkatapos smile. Imisan mo, unimis mo. Ganyan if you want to be happy, make others happy. Hallelujah. Grade 3 pa ako, inaawit ko na yan. The time to be happy is now, and the place to be happy is here. And the way to be happy is to make others happy and to make a little heaven down here. Gusto mong maging maligaya? Magpaligaya ka ng tao. Kasi pag, ito lang tignan nyo, kapag meron kang ipinag-pray at yung tao ay na-bless at napaiyak,
Pati ikaw mapapayak ka na rin at mabiblis ka na rin. Kaya nga, it is more blessed to give than to receive. Kasi kapag nagbigay ka, magiging masaya ka. Yung iba, masaya lang tumanggap. Yung iba, masaya lang tumanggap. Pero mararanasan nyo, mas masarap ang magbigay kaysa sa tumanggap. Kasi kapag naging daluyan ka ng pagpapala, that is part of the achievement. Hallelujah. Okay, nalapit na. Tuloy pa natin. Let's go to the Old Testament. Sa Old Testament, ang sabi niya ay ganito. Psalms chapter 1. Psalms chapter 1. Happy are those who reject the advice of evil people, who do not follow the example of sinners or join those who have no use for God. Instead, they find joy in obeying the law of the Lord, and they study it day and night. They are like trees that grow beside a stream, that bear fruit in the right time, and whose leaves do not dry up. They succeed in everything they do. The righteous are guided and protected by the Lord. Sa Psalms chapter 1, verse 1, 2, 3, at saka verse 6, makikita niyo ho yung description ng totoong kaligayahan. Masaya daw yung mga tao na umiiwas sa masama, umiiwas sa mga makasalanan. Masaya daw ang mga tao na ang sinusunod nila ay ang utos ng Panginoon. Para silang mga puno na punong-puno ng buhay, nagbubunga sila. Hindi natutuyo ang kanilang mga dahon. Lahat ng gagawin nila ay nagtatagumpay. Yan ho. Punta naman tayo sa New Testament. New Testament. Matthew chapter 5 verse 3. Sa inyong version siguro, blessed, di ba? Blessed are yung ibang version, happy. Pero iisa po yun. Ang salitang blessed ay galing sa salitang makarios, na ang ibig sabihin ay happy. Kaya nga, ang mas malapit na translation yan, ay dapat happy. So gamitin natin yung happy. Matthew 5:3. Happy are those who know they are spiritually poor, the kingdom of heaven belongs to them. Happy are those who mourn. Happy are those who mourn. Bakit? God will comfort them. Happy are those who are humble. They will receive what God has promised. Happy are those whose greatest desire is to do what God requires. God will satisfy them fully. Maganda yung verse 6, no? Masaya yung ang kanilang pinakamataas na layunin ay gawin yung pinapagawa ni Lord. God will satisfy them. Verse 7, happy are those who are merciful to others. God will be merciful to them. Happy are the pure in heart. They will see God. Happy are those who work for peace. God will call them His children. Happy are those who are persecuted. Pinipersecute ka na, masaya ka pa. Happy are those who are persecuted because they do what God requires. The kingdom of heaven belongs to them. Happy are you when people insult you. Pag iniinsulto kayo ng tao, dapat maging masaya kayo. Amen? Parang mga mag-amen Pag iniinsulto kayo, "Uy, thank you Lord, iniinsulto ako." Hallelujah. Ang bagal kan talaga. Thank you. Dapat ganun. Amen? Siraulo ka talaga. Praise the Lord. Hallelujah. Hayaan mo silang magtaka dyan. Ang importante, hindi nagagalaw yung kagalakan mo. Amen? Hindi nababawasan yung kaligayahan mo. Happy are you when people insult you and persecute you and tell all kinds of evil lies against you because you are my followers. Sinisiraan ka na, nagpapasalamat ka pa. Bakit? Pinupromote ka, biruin mo, napupromote ka, libre. Happy and glad for a great reward is kept for you in heaven. This is how the prophets who lived before you were persecuted. Yung mga prophets noon, habang pinipersecute sila, nagre-rejoice sila. Kung alam nyo lang yung nangyari from 65 AD to 313 AD, during the time of the martyrs, anong nangyari sa kapatid natin? Pinugutan siya ng ulo. Ay naku, nakakainggit naman. Maganda naman. Ako gusto ko yung ipako ako sa krus. Ikaw, ako gusto ko yung sunugin ako. Mas matinding torture, mas gusto nila kasi they believe na kapag sila'y nagsasuffer para kay Kristo, malaki ang kanilang reward sa heaven. Amen? Tayo, agatin ang dalawa sa salito. Si Paman, agad.
Baka mamapasnok, ta born again ka. Nga po lahat, born again. Hoy, kila dya! Nakalimutan na yung pagiging born again, naapakan lang yung paa. Eh, sabi ni Lord, happy are you when people persecute you. Yan, kaya dapat maging masaya tayo. Hallelujah. Ako, nasubukan ko na yan eh. Nagpamanicure ako. Nagpamanicure ako. May mamamanicure, balo niya, mandala-dala laray gamot-gamot ko. Pero nakatingin lang ako sa kanya, naka-smile lang, pero nagasang lang talaga. Nagreklamo pa, ang tuyay lima yung madala-dala ako. Sabi ko, kung di lang ako born again, ay, mula nun, di na ako nagpamanicure. Pero mo, nagdudugo na lahat, oh. Pinagpraktisan yata ako. Pero, hindi ako nagalit. Hallelujah. Amen. Kung alam nyo, yung joy, the fruit of the Spirit is joy. Yan yung bunga na unang nalalaglag kapag dumadating tayo sa pagsubok. Mainumay tayo unsi bangot. Akapila. Nung si Kato yung sublay na uputan. Hallelujah. Kahapon, nasa retreat kami ng misis ko, yung mga online retreat. Pagkaligo ko, daligo ako. Nung susunod na siya, ang kapulay danom. 1/3 na lang. Pero, hallelujah, nakangiti yung misis ko. Again, daday, so lati, pirun kulaya. Diba? In everything, give thanks. Magpasalamat tayo lagi. Amen. Huwag mawala yung ating kaligayahan. Naka-online ba? Baka mapanood niya. Minsan nagdadrive ako. Pagka-preno ko, patug mo yung misis ko. Sa ikanto, patuga. Kunto labat, hallelujah, hindi nagalit. Amen. Yung joy na yan ang huwag na huwag malalaglag. Nababalang may born again tayo, no, maminsan. Dapat ano man ang mangyari, huwag niyong hayaang nakawin ng dyablo yung ating kaligayahan. Maging masaya tayo lagi. Amen? Ibagadan pati may tuyo ko, no? Tansamang ko, no, ano ba yung nakaka-high blood na gulay? Katuray? Amay katuray ko, no, at makapa-high blood. Di ba pampalo blood man? Hindi pampahay blood mo ko, no? Kasi aman lay akakanundan agaw-agaw, katuray lang, katuray. Mga kapatid, ano man ang kinakain mo, dapat maging masaya ka. Katuray in the morning, katuray at noon, katuray in the evening. Dapat awitan mo lang. Maging masaya ka, anuman ang iyong pinagdadaanan. Amen po mga kapatid. And it is my prayer na maging attitude po natin yan, masayahin tayo lagi. At sana lahat ng GCF, kasama na ho ang HOP, ay makilala tayo. A happy church. Merong isang church dyan sa Mindanao, tinawag nilang happy church. Dapat maging happy church din tayo. Because our God is a happy God and we have an attitude of happiness dahil tanggap natin ano man ang pinagdadaanan natin, ina-appreciate natin lahat ng nakikita natin. Number 3, ina-achieve natin yung kalooban ng Panginoon sa atin. And number 4, mayroon tayong anointing ng Holy Spirit. Okay, last 2 slides. Jacob was blessed by Almighty God, but he did not enjoy the best of what God has for the rest of his life. Jacob died. Si Jacob ho, he died at 147, unhappy. Namatay ho si Jacob na malungkot. Ang kanyang testimony nasa Genesis 47:9. And Jacob said unto Pharaoh, kasi kinumusta siya ni Parao, kumusta ka na? Anong sabi niya? The days of the years of my pilgrimage are 130 years, 30 years. Few and evil have the days of the years of my life. 138 years, so 138 years siyang nabuhay, pero anong sabi niya? Few. Para sa kanya, kunti lang yung few and evil.
Kunti lang yung araw na nag-enjoy siya kasi puro evil ang nangyari sa buhay niya. And have not attained unto the days of the years of my life. Hindi ko kasi naabot. And have not attained unto the days of the years of my life, of my fathers in the days of their pilgrimage. Anong sabi ni Jacob? Malungkot ako. Nabuhay ako ng 130 years, kaya lang kunti lang ang araw na nag-enjoy siya dahil sa mga masasamang nangyari sa buhay niya at hindi niya naabot yung taon na naabot ng kanyang mga tatay. Punta tayo sa tatay niya. Sino ba yung tinutukoy niyang tatay? Si Abraham. Si Abraham was blessed by God, by Almighty God. He lived, ilang taon po si Abraham? Ilang taon si Abraham? 175 years and died in his own land full of good, happy years. Genesis 25:8. Then Abraham gave up the ghost and died in good old age, an old man full of years. Si Jacob, few years. Siya, full of years, and was gathered to his people. Ito, pansinin niyo ito ang aking sasabihin, ha? Bakit hindi nag-enjoy sa buhay si Jacob? At bakit si Abraham nag-enjoy sa buhay? Pakinggan niyo itong aking sasabihin. Si Jacob, nung na-encounter niya ang Diyos, sabi ng Diyos sa kanya, Jacob, huwag mo nang gamitin yung dati mong pangalan. Magmula ngayon, ang gagamitin mong pangalan ay Israel. Pero, pansinin ninyo, pagkatapos ng encounter na yon, Jacob pa rin ang ginagamit niyang pangalan. Si Abraham, nung na-encounter niya ang Diyos, ang sabi ng Panginoon sa kanya, magmula ngayon, hindi ka natatawaging Abram. Ang pangalan mo na ay Abraham. Magmula noon, hindi na niya ginamit yung dati niyang pangalang Abram. Ang ginamit na niya ay Abraham. Kaya nag-enjoy siya sa buhay. Anong ibig sabihin nito? Pag na-encounter mo si Lord, ang sasabihin ni Lord, huwag ka nang bumalik sa dati mong buhay. Kasi si Jacob, na-encounter niya si Lord, pero bumalik pa rin siya sa dati niyang buhay. Kaya nung siya'y namatay, sabi niya, malungkot ang aking buhay. Hindi ko naabot yung naabot ng aking mga ninuno. Binigyan na siya ng pangalang Israel. Dapat gamitin na niya yon. Binalikan pa niya yung Jacob life niya. Mga kapatid, gusto niyo maging masaya? Huwag niyo nang balikan yung dati nating buhay. Magiging malungkot kayo. Gamitin niyo na yung bagong buhay na binigay ng Diyos sa atin. Amen? Okay, dito na ako magtatapos. Remember Zacchaeus? Maalala niyo ba si Zacchaeus? May pera siya. Mayaman siya. Pero hindi siya masaya. Nung na-encounter niya ang Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanya, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Alam niyo kung bakit hindi masaya si Zacchaeus kahit may pera siya? Kasi sa panahon sa New Testament, pag isa kang tax collector, ang tawag sa iyo ay taksil. Ikinumpara ang mga tax collector sa mga makasalanan. Ang perang kinukuha nila sa Israel ay napupunta sa Roma. Kaya galit ang mga tao sa kanila, mga taksil sila. Kaya marami nga siyang pera, pero malungkot siya kasi ang pagtingin ng mga tao sa kanya ay napakababa. Isa siyang makasalanan, isa siyang taksil. Kaya nung natagpuan niya ang Panginoon, at sabi ng Panginoon, bumaba ka dyan, Zacchaeus, pupunta ako sa bahay mo. Naku, ang saya-saya niya. Alam niyo ang ebidensya ng kanyang kaligayahan. Lord, dahil pumasok ka sa bahay ko, hallelujah, lahat ng mga kinuha ko ay ibabalik ko. At yung mga dinaya ko, ibabalik ko pa ng 4 times. You see? Happiness manifests in generosity. Hallelujah. Si Zacchaeus ho ang isa sa pinakamasayang tao. Bagamat taksil ang paningin ng tao sa kanya, maliit siyang tao, may pera siya pero hindi siya masaya, natagpuan niya ang totoong kaligayahan nung natagpuan niya ang Panginoon. Kaya ngayong umaga, pwede ba tayong tumayo lahat? I challenge you, kung ano man yung struggle ninyo sa buhay, kung ano man yung problema ninyo, kung ano man yung unhealed hurts, unmet needs, unresolved issue,
Ano man yung kapintasan mo, tanggapin mo. Kasi may plano ang Panginoon. First, acceptance. Number 2, begin to appreciate the things around you. Number 3, achieve. Magkaroon ka ng desisyon na gawin yung pinapagawa ni Lord sa'yo. And then number 4, anointing. Be filled with the Holy Spirit. Let's worship God today. Sambahin natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Taas natin ang ating mga kamay. Can we receive the anointing of the Holy Spirit and receive the joy of the Lord? Sing, I love you, Lord. I love you, Lord. All your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Hallelujah, Lord. Moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing Of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am faithful, oh, I will sing Of the goodness of God. all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Yes, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Lord, hallelujah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life You have been faithful. All my life you have been so good. with every breath that I am Faithful. oh, I will sing of the goodness of God. Yes. Been faithful. Itaas po natin ang ating mga kamay. Can we worship the Lord? Begin to worship in the Spirit. Begin to worship in tongues. And let us allow the anointing to release the spirit of joy. I will sing of the goodness of God. Hallelujah! All my life you have been faithful. Yes. All my life you have been so good, Lord. With every breath that I am
the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Rashandirian dalala koroboshanti. Come on. Pray in the Spirit. Pray in tongues. Holy Spirit, release the spirit of joy now in the name of Jesus. Hallelujah. Rashandirian dalala koroboshanti. Thank you, Lord. Spirit of joy, we release it in the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. We bless your name. Thank you, Lord. As Jesus. Tumingin po kayo sa akin. Lahat ng nandito, patras, pwede bang humarap kayo sa kaliwa, facing them? Hindi po. Lahat ng nandito, humarap kayo dito. Lahat naman ng nandito, humarap kayo sa kanila. Come on. Stretch forth your hands. Iunat niyo ang inyong mga kamay. And let us pray for one another. And we will release the anointing of God. Are you ready? Are you ready? I will count 1, 2, 3, and everybody pray in the Spirit. Or you can pray in your understanding. At i-release natin yung joy of the Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Na anuman ang pinagdadaanan nila ay mapagtatagumpayan nila. At anuman ang nasa kapaligiran ay ma-appreciate nila. At magkakaroon sila ng lakas ng loob na tuparin ang pinapagawa ng Panginoon. 2 minutes. Pray in tongues. Pray in the Spirit. Pakilakas. Rashandiriyan dalala korobaw shanti. Rababakala bakarabayan dalala korobaw shanti. Hallelujah! Holy Spirit, release your power. Release your anointing. Release your provision. Release your healing. The joy of the Lord is our strength. We release the spirit of happiness. Rejoice in the Lord always. Come on, Rababakala bakarabash. Rayandalala koraboshandiriyan. Sinasabi ni Lord, nagtagumpay ka na. Yung kailangan mo ay nasa daan na. Yes, ano man ang pinagdadaanan mo, magiging masayahin ka sapagkat kasama mo ang Diyos at ikaw ay magtatagumpay. Anak ka ng Diyos, pinatawad ka na niya. Ikaw ang pangalan mo ay nakasulat sa banal na aklat. Hallelujah! At ikaw ay binigyan ng bagong buhay. At ikaw ay templo ng banal na Espiritu. At ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! Rayandalala koroboyandalala koroboshanti. Spirit of joy. Spirit of joy. Lahat ng mga may sakit ay magaling na. Protektado ka sa COVID-19. Ibibigay ni Lord lahat ng pangangailangan mo. Makakapagtapos lahat ng mga anak mo. Iingatan ka ng Panginoon. Yung prayer request mo ay tinugon na ng Diyos. Hallelujah! All my life you have been faithful. Yan. Yung galing sa puso. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Lahat ng masaya magsabi ng Amen. Your goodness is running out, so it's running out to me. Your goodness is running out, so it's running out to me.
bibilang ako ng 3. Isisigaw natin yung Jesus 3 times at mag-declare tayo ng victory, success, healing, provision. Ano man yung kailangan mo, i-declare mo na. Kasi kung ano yung i-declare mo, yun ang matatanggap mo. Are you ready? Sige, begin to pray in the Spirit. Begin to pray in tongues. At the count of 3, isigaw natin ang kanyang pangalan 3 times. And then shout, a shout of victory. Victory ng totoong kaligayahan. 1, 2, 3. Shout His name 3 times. Go! Jesus! Isa pa! Jesus! Pinakamalakas!